Guys, welcome back to my channel. Today pupunta tayo dito sa Taytay Rizal para magpakabit ng big brake kit dito sa ating Mazda 3. Yung brakes ko medyo maingay dun sa harap at naisipan ko na siguro palitan ko kaya ng big brake kit para gumanda yung braking power at saka aesthetics na rin para mas maganda siyang tingnan. And then nakita ko sa Facebook yung Garage Car Parts and Accessories. Nagbebenta sila ng big brake kit at meron silang kapartner na nag-i-install na shop. Ito yung Kinamix Garage dito sa Taytay Rizal. So nandito ako ngayon para magpakabit ng big brake kit dito sa ating Mazda 3. I met the owner of the Garage Car Parts, si Harry Reyes, at doon ako nag-order sa kanila ng big brake kit. They are based in Angono, Rizal. Nagbebenta sila ng mga car accessories, yung mga lightings, at nag-i-specialize din sila dun sa mga Chinese car brands. So ilalagay ko dito sa description below yung contact details nila. Based on my conversation with Harry, ang nirecommend niya sa akin is yung InSpeed TS6. Yan yung 6-pot big brake kit. Ibig sabihin, 6 yung kanyang cylinder. And then meron kang 3 choices ng brake disc. Merong drilled pattern, slotted pattern, saka yung signature branch. Ang pinili ko yung drilled pattern. Yan yung may butas yung brake disc. By the way, ito nga pala is pre-ordered. So after ko mag-deposit, dumating yung item after 3 weeks. So hindi siya on stock. Kailangan mong mag-order. Okay, pa-explain natin kay Harry ang details. No? Ang common po niya is red, yellow, black, tsaka silver. Silver. Then pwede rin siya ipa-customize pero may additional siya. Okay. Siya charge dun sa color. Okay. Yung pads niya, halimbawa, Yung brake pads po. napudpud na. Where can you buy? Currently kasi, ang pads nila is in-house. So, InSpeed din na brand. Okay. Pero it's not available in the market. O kayo din na nagdadala? Kami din po. Kami din mag-order. Tapos kayo po yung first na merong InSpeed For a Mazda. yes. Okay. Then, 2 brake discs. Merong 2 rotor, 2 caliper, then yung brake pads kasama na, and yung bracket. Specifically dun sa model na kakabitan. So, kailangan talaga specific sa model, no? Yes, hindi siya universal. Sana hindi sumayad dun sa ano. Yung mags ko naman, nakaganon eh. So, mukhang lusot eh. Check po natin. So, ang unang step na ginawa ko is isinabit ko yung VIN number nung sasakyan at saka yung specification ng mags. Yun daw kasi ang hinihingi ng supplier para malaman kung pwede maikabit dun sa particular car. Kasi meron silang database dun sa factory at doon nila kine-check kung match nga yung big brake kit dun sa particular car mo. So, nung ma-check na okay, so I decided to go ahead with the purchase. My objective is to get a big brake kit na hindi masyadong mahal and then magkaroon ng magandang aesthetics at mag-improve yung braking power. At ang pinili ko is yung yellow color na caliper. At yung pinakabit ko is yung sa harap lang muna kasi wala pang budget. Pag may budget na, saka natin pakabitan yung likod. So okay, ipapa-explain natin kay Harry ano yung mga available na models. Available models po natin, sir. Yung TS6, kasi since naka 19-inch po tayo, so pasok po siya dito sa 378 by 34 yung rotor size. Okay. So meron pang another option is yung CS6. Okay. Pero advice kasi ni supplier sa atin na TS6 is enough. Kasi CS6 usually for bigger cars yan, mga SUV na. So since yung kotse mo naman, sir, is sedan, so pwede na po tayo dito sa TS6. TS6, no? Oo. Kasi later on, let's say kung mag-replace din po tayo ng brake pads, mas mahal din po yung brake pads ni CS6 compare sa TS6. Okay. So by order yan, no? Yes po, sir. So wala kang on stock. So kailangan. And then how long ang bago dumating ang order? So currently po, ang ordering po natin is 3 to 4 weeks. So 3 to 4 weeks. car specific po kasi yung set niya. So kailangan talaga we need to check the chassis number of the car, then Okay. what rim size na gamit niya ng mags, ganun. Bakit kailangan ng chassis number? Kailangan match check po kasi nila doon yung specific na PCD nung sa wheel hub. Meron na sa kanilang database, no? Yes. So, Sila check nila kung compatible ba yung set para dun sa kotse. Okay.
So, ang advantage nito really yung braking power, no? Yes, kasi yung hardware na mismo, more piston na siya compared dun sa stock. Usually, ang stock na caliper na sa mga 2 piston lang. Ito, 6 na piston. Yes. 6 na piston. Yeah. Merong 4 piston, merong 6 na piston. No? Yes. Meron din Pero- pong more than 6. So, More than 6. may 8 piston din. Then for mga high performance pa, meron pang 10 piston Okay. na brake caliper. So, yung pala ano yan, no? Okay. Replacement pads. Yes po sir. So currently, kung unti-unti pong marami na pong naka-in-speed, mag-i-stock up naman po tayo ng mga brake pads. Okay. So, still new in the market, no? Yes po. Okay. So, sige. So, mag-install na tayo. Okay. By the way, ito nga pala yung box niya. Dito nakalagay yung brake kit. So, ang kasama sa kit is itong brake caliper, itong disc at saka yung rotor, at saka itong bracket, at saka itong stainless steel brake line, saka itong gloves. Tapos, meron na rin kasamang brake fluid from InSpeed. Bale, 3 bottles yan. Kasi kailangan mong palitan yung brake fluid at saka i-bleed mamaya. So, pag ganitong big brake kit, normally, malalaki yung brake disc, malaki yung caliper, saka yung pads. So, generally, mas maganda yung stopping power niya. So, yung braking system mo is more responsive, stop quicker over a short distance. Kasi pag malaki yung disc, saka yung calipers, yung pads have more surface to grip onto, which means you allow increased braking force to be applied. Ang resulta, the vehicle stops sooner and safer. So kung pang daily lang at hindi ka naman nagtatrack, hindi naman recommended itong big brake kit. Pero sa iba parang pang aesthetics lang at added na yung braking power. Ang maganda rin kapag ka nagkakabit na itong big brake kit, meron kang magandang tools. Gaya dito sa K-Namix, meron silang lifter at kumpleto sila ng mga tools. Kasi kung wala kang lifter, parang mahirap. Okay, simulan na natin yung installation at ipapakita ko sa inyo ang process. So, ang unang process is tatanggalin muna natin yung gulong. Next is tatanggalin yung stock na caliper at saka yung stock na brake disc. So, yan, natanggal na yung caliper, yung disc, saka yung rotor. Pagkatapos niya, nililinis ng steel brush yung pinagkabitan ng rotor at saka ng disc. Para mas maganda yung kapit ng bagong rotor at saka ng disc. So, after na malinisan, i-fit ngayon yung bagong disc. So, chinecheck nila kung tama yung clearance kasi there are cases na pwedeng sumabit yan. So, after checking, okay naman yung clearance. So, ang next step is ikakabit na yung bracket. So, after may kabit yung bracket, chinecheck uli nila kung wala talagang sabit. Then, after that, pahihigpitan na nila yung mga nuts dun sa bracket. So, once okay na at naka-fix na, ang next step is ikakabit na yung brake caliper. So, sa pagkakabit ng brake caliper, meron ding mga nuts dyan. So, ipinifix yan para tama din yung clearance. Then, ipinifix na rin niya yung mga remaining nuts and bolts. So, ganyan yung itsura niya kapag nakakabit na yung bagong brake disc saka yung caliper. So, makikita nyo, it's significantly bigger yung diameter ng disc at saka nung size ng caliper. So, after ma-fix na sa right position yung caliper saka yung disc, ang next step is i-check naman natin yung mags kung may sabit o wala. Kasi kung may sabit yan, naglalagay sila ng spacers. Pero in this case, wala naman siyang sabit. Yung 6 spots nga pala is applicable lang dun sa 19-inch wheels. Since plus 38 yung offset ko, walang sabit yung wheels doon sa brake caliper. So after ma-check na wala nang sabit, ang next step is ilalagay na natin yung bagong stainless na brake lines na kasama dun sa kit. So tatanggalin yung lumang brake line para ikabit yung bagong brake line. So after may kabit yung bagong brake line, tatanggalin na natin yung old na brake fluid at papalitan natin itong bagong brake fluid na provided ni InSpeed. So ito yung DOT 5.1. Okay, check natin for the second time yung final loop
nung installation nung InSpeed Big Brake Kit. So, ganyan ang itsura niya. Next is piniprepare na nila para mag-bleed nung brake fluid. So, kinakabitan nila yung hose dito sa caliper kit para dun sa connection ng brake lines. But before ma-finalize yan, kailangan munang sipsipin yung old brake fluid. So, meron silang machine na panghigop ng brake fluid. So, after na mahigop na yung old na brake fluid, ilalagay na yung bagong brake fluid na provided dun sa kit. So, yan, nilalagay na niya ngayon yung bagong brake fluid. So, after mapuno yung container, tatakpan niya, and then mag-start na yung bleeding process. So, habang umaandar yung makina, meron ngayon nagbobomba ng preno dun sa loob. Ang objective is mapalabas yung hangin. Kasi kapag may hangin yung brake line, matigas yung preno mo. So, kailangan wala siyang hangin dun sa loob. Then, i-bleed mo ngayon. So, bubuksan mo ngayon yung brake lines para lumabas yung excess na brake fluid. Pagkatapos nun, magdadagdag ka ulit ng brake fluid dun sa container kasi nabawasan na yon dahil dun sa bleeding process. Okay, tapos na. Okay na yung brake pedal. So, tamang-tama na yung bike niya. So, nilinis na niya. So, after na malinis, ibinalikan nila yung mags. Tapos, ang next step is ite-test drive na. So, after na may kabit na ulit yung gulong, itinaas ulit yung kotse at sinilip yung ilalim para final check kung merong leak dun sa brake line. So makita nyo pagdating sa aesthetics talaga, malaking nagagawang difference. Since 6 spots siya, punong-puno yung space para dun sa 19-inch wheels. So gandang-ganda ako sa kanya. So nung okay na, wala nang leak, wala nang sabit, inilabas na nung mechanic for test drive. So, nag-test drive na yung mechanic para matest talaga kung okay yung pagkakakabit ng big brake kit. Kasi kung may problem, pwede naman siyang i-adjust. So, ito, nakabalik na yung mechanic at ang report sa amin is okay na daw. So, ganyan yung itsura ngayon nung nakakabit na yung big brake kit. Very prominent yung laki ng disc at agaw pansin yung yellow caliper. So, pagkatapos ma-test drive ng mechanic, kami naman ang nag-test drive. So dito, pansin na pansin ko na pagtapak ko ng preno, makapit agad talaga siya. Okay, so let's summarize. Unang-una, satisfied ako sa upgrade. Since pagdating sa aesthetics, iba talaga yung nagagawa ng big brake kits. Especially kung malaki yung size ng wheels. Yung big calipers saka yung slotted saka drilled rotors, instant visual upgrade yan. Panalong forma, lalo na kung open yung rims mo. Isa pa sa pinaka-advantage naman talaga nito is yung braking power niya. Mas malakas ang stopping power ng BBK compared sa stock brakes. Ibig sabihin, mas maikli ang braking distance, kaya mas safe, lalo na sa high speed or emergency situations. At sa unang test drive ko pa lang, ramdam ko na talaga yung difference since napaka-solid ng progression ng brake feel ngayon. May kagat agad sa itaas. Another thing is maganda yung heat management ng BBK. So maganda to especially kung nagta-track day ka. Kapag mabilis ang takbo or spirited driving, prone sa brake fade ang stock brakes. Pero with BBK, mas malalaki ang rotors so mas maganda ang ventilation. Kaya mas magaling sa heat dissipation. So ang resulta, more consistent braking performance. So kung hindi naman nagta-track day, pwede din naman useful ito sa mga situations na palusong ang daan. So mas kampante ka na hindi ka makaka-experience ng brake fade over long term of usage. Another thing, ang calipers nga pala nito is forged aluminum. At itong TS6 again is 6 spots. So, pasok talaga siya sa 19-inch na wheels. So, if naghahanap kayo ng medyo affordable na big brake kit, you can look at InSpeed brakes. Sikat sila sa Malaysia and Thailand. Mas affordable siya compared dun sa AP Racing, Brembo, and Endless. Overall, I'm happy with the upgrade. Again, itong InSpeed big brake kit is pre-order. Ang price niya ranges from 56,000 to about 126,000 depending on the model that you will choose. So kung interested kayo, mag-message lang kayo dun sa Facebook page ni Jiraj
para mabigyan kayo ng quotation. So, magda-down payment lang kayo para ma-confirm yung order. And it will take mga 3 weeks bago dumating yung item. So, kailangan yung isubmit yung chassis number para ma-check nila kung ano yung big brake kit na tama dun sa kotse mo. And then, yung installation dito sa kanilang partner shop, yung Kinamix Garage, na located dito sa Taytay Rizal. So, yan yung final look. Happy ako sa results. Unang-una dun sa aesthetics, ang ganda niya. Yung yellow caliper blends well dun sa white body nitong Mazda 3. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano magpakabit ng big brake kit. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!